At syempre, bago tayo dumako sa ating balita ngayon, ating gagawa ng reaction video. Dito muna tayo kasi ang government may ginawa silang apps, ewan ko kung anong apps ito, e-gov.ph, no? Presidential Action Center. Ba't kailangan to? Maganda, 'di ba? Ang ganda tingnan. Uy, ang ating gobyerno meron ng sariling apps. Ano bang pwedeng magamit sa apps na to? NGA, LGUs, job, tourism, travel, startup, health, ayan. DICT shut down 12 government digital, tama Gov, no? Digital system after running out of cloud server fund by Philstar. Sa mga hindi ho nakakaalam, ang cloud po, doon po inilalagay o nire-restore ang mga files. Picture, video, music, etc. Or basta mga documents na soft copy. Pag sinabi pong soft copy, ito yung mga nasa digital, no? Sa email, etc. Sila kasi, yung apps na yan, nakapartner sila or may server sila doon sa cloud na binabayaran ho yan sa pagkakaalam ko. May monthly, may 6 months, may 1 year. Ngayon, ayon din sa pagkakaintindi ko, digital system after running out of cloud server fund. So, ibig sabihin, tama ba? Mali ba ako ng pag-unawa? Wala na silang pambayad sa cloud? Government? Government, ha? Ibig sabihin, ano to? Yayamanin. Tapos walang fund. Kailan ba lang? Nagigets nyo na? Gumawa ang gobyerno ng apps. Tapos yung mga files doon inilalagay sa cloud. Yun nga lang yung cloud kasi binabayaran yun. Wala na silang pambayad doon. So nasa na ho? Ayun ho lang yan sa aking pagkakaintindi ha. Pero mga kapatid, why? Bakit wala? Bakit wala na? Anong nangyari? Naman. Magbabasa lang ako ng comment muna, no? Ano ba to? I love the eGov app. Sana more fun for this project kasi isa ito sa mga pinakamagandang programa ng Marcos administrasyon. Imagine lahat ng Gov transaction doon na gagawin sa app. Mga IDs ko andun na rin. Mas okay pa nga yan kaysa physical ID na pwede mapeke or mawala. Tama naman. At least sa app safe yung mga ID kasi connected sa mga other IDs. Tama naman natin. Kaya hindi pwede mapeke. So ibig sabihin maganda sana ito. Ano ba yung mga comments sa kanya? Yes po, isang login mo lang lahat ng transaction under your name and valid IDs and documents, lahat totoo. May pondo yan, kaso nasa bulsa na ng mga taga DICT. Hindi ako nagsabi niya na ito nakalagay dyan, ano? Sa totoo nga lang, kaya bumili ng server machine. Ang government 100k each, standard 500k na yung pinakamalakas na kikita nyo na yung, ayoko ng basahin. Sa madaling salita, malaking tulong daw sana ito, no? Kaso walang nangyari. Gigi, wala nang pambayad, anak ng teteng naman yan, no? Yun lang, nakakalungkot ho, mga kapatid. Dako na tayo sa ating news. Ay, meron pa pala isa, no? Si ating Jason saglit lang Eto mga kapatid, inaresto ba siya? The camp of arrested TV host Jason on Friday said this will question the issuance, ano ba basa dito, sorry of an unbailable warrant against him, saying this is highly irregular for the minor offense of unlawful publication. Sa madaling salita mga kapatid, eto ba, kay Kuya Jay muna, pakinggan muna natin. Wow, ang galing. Mas nauna pang maaresto si Sir Jason kesa kay Martin Romualdez Saldico. So ayan mga pre, kakagising ko lang and then ito na agad yung nakita ko, itong video ng basurang si Jake Ibarra mga pre. Uy, sabi niya dito, mas nauna pa daw nahuli yung kanyang share. Ayaw na natin i-play yan. Shoutout sa iyo kuya, mukhang maka-BBM ka pero hindi na muna tayo. Doon muna tayo sa nahuli si Jason or arrested, etc. No? Dito na muna tayo kay Kuya Jay. Yan. Or dito tayo, yan. Paliwanag po muna natin ng maigi, no?
libel ata or civil libel ang ikinaso sa kanya. Tapos meron pa daw pong mga iba non-bailable or sa pagkakaintindi ko walang piyansa, no? Parang wow. Mas yun nga kahit sa akin lang mas nauna pa pong ipa-aresto itong mga naghahayag lamang ng mga saloobin. Sabihin na natin may fake news, sabihin na natin sige, kayo naman kontrolado nyo naman yan no? Pag nagpe-fake news kayo, kayang palusutan. Pag si Jason hindi naman siguro fake news yun, hindi naman niya ipopost, kayang mapabulaanan. Halimbawa lang ito. Halimbawa yung medical, totoo talaga. Pwedeng mapabulaanan na hindi totoo yung medical. Yun ang nakikita ko so lalabas na fake news si Sir J. Sonsa. Ang nakikita ko parang nakitaan ng butas para lang po maaresto ito at susubukang maging non-bail, no? Parang ang hirap naman po 'yon. Parang malakas ba 'to itong ginawa ni Sir Jason? Para sa akin hindi naman ganong katindi. Kasi kung talagang mali yung inilabas niyang documents patungkol sa nagkasakit si PBBM, 'di ba? Di sana ay hindi po mali si Jason sa. Eto po, meron po ako ditong totoong medical na ipapakita sa inyo na okay po ako bilang presidente. Bakit kailangan pang kasuhan to kung pwede ka naman magpakita na eto, healthy ako. Yun lang base lang. Baka mayroon pang ibang ikakaso dito kay Sir Jason sa. Pero parang nabababawan ako na inuna pa nila to kaysa doon sa mga magnanakaw talaga sa gobyerno. Napakadali nilang patahimikin yung mga nagsasabi ng katotohanan. Sa aking palagay lamang ito hindi sa palagay ninyo. Sa mga taga-kabila, respeto muna tayo dyan. Bahala kayo sa gusto nyong sabihin. Pero ito lang din ang opinion ko. Bakit ito? Samantalang bilyon-bilyon yung nawalang pondo. May mga trilyones pa. Andyan na nga yung mga ebidensya halos kukunin nyo na lang di ba? Bakit? Ano ba to? Kasi mamaya na nga kayo. Mamaya na kayo mag-chat. Sasalita pa ako Shoutout sa mga nag-chat Ayun nga nadidismaya lang din ako kasi ba't ang kengkoy? Pwede namang kasuhan kung kakasuhan pero bakit parang napakagaan naman yan pwede mong sabihin na hoy kasiraan ko yung ginagawa mo maling medical yan. Ito ang totoong medical. Di tapos. Diba? Ito ang totoong medical. Ngayon nagtataka ako. Ano ba ang mas mabigat? Yung medical na peke? Di umano halimbawa lang. O yung sinabi ni Manang Aimee na adik ang kanyang kapatid. 'Di ba? Ang kanyang kapatid ay gumagamit, sabi ni Madam Aimee. Nagkasabi pa nga siya nagme-Mary Jane 'Di ba? Sabi ni Madam Aimee. Bakit yun hindi makasuhan si Madam Aimee? Ang daming nagsasabi na adik si BBBM, adik, etc. naggaganito. Ba't yun hindi po kasuhan? Diba? Bakit? Pag kinasuhan nyo ba yung mga yon, tapos dumating sa korte, may posibilidad ba na magpa-hair follicle test si PBBM? Kaya po ba hindi nila yon, binabaliwala nila yon? Bakit itong napakaliit lamang na healthy? Sabihin na natin, hindi maliit yun malaking bagay yung kasiraan ng Pangulo yun di, huwag ka maging balat sibuyas. Pwede mong ipakita, ito po, medical ko, di ba? Kasi inidemanda mo po, parang napaka-ano mo naman nun. Presidente kayo, o kaya kung anumang posisyon ka, wag mo na idemanda. Para naman gusto mo lang patahimikin Nakakuha ka lang ng butas para patahimikin si Sir Jason sa. Yun lang ang nakikita ko. Kung may iba pa pong mabibigat na kaso kay Sir J, hindi ko na alam kasi yung iba. Ang akin lang, naglabas siya ng medical. Parang kay Sir Jack din, no? Naalala niyo yun, si Sir Jack yung ngongo din. Pero mabait yun, idol ko yun, no? So, iniisip ko, papaimbestiga ng NBI o pinatawag ng NBI, then nag-sorry. Diba pwede man, sige, mali yung nilalabas yung medical. Ito ilalabas ko totoo. Ganun sana. Ba't kailangan pang i-demanda?
Para tumahimik. Naman, no? Ang dami-daming mga ano dyan eh. Nagsasabing adik ka, adik. Magnanakaw si BBM. May mga ganun pa. Eh bakit yun? Hindi demanda. Sabay yung taga-Rappler. Sa mga idol ko yan. Mga Sir Rappler, no? Yung dati si... Basta yung mga taga-Rappler ba yun? Binabanatan din dati si BBM. Tapos meron pa si... Yung ano po, yung bakla na dating representative. Basta yung kalimutan ko na yun. Pangalan, nakasalamin. Basta bading. Shoutout sa mga bading ha, wala akong masamang intensyon. Ang sa akin lang, sabi niya mamamatay tao si BBM. Diba no? Bakit yun hindi nila i-demanda? Samantalang ito documents lang. Yun, doon lang ako nagtataka mga kapatid. Okay, load na tayo ng balita. Galing po ito sa Pinas News Insider. Shoutout din kay Kuya Coach Oli na features na kasama po doon sa video. Hindi na alam kung anong English. Pasensya na, wala naman akong ano sa mga English. Di talaga ako magaling dyan. Pagpasensyaan nyo na yan, nagpapakatotoo lang tayo. Okay na, i-play na ho natin to Pinas News Insider na meron pong title na Big Good News Bumaliktad. May bumaliktad, may kakaroon ba ng kudita? Toby Tiangco, sinupubliko na uupo na ba si BP Sara? Yan mga ganyan. Okay, panoorin na ho natin ano ang meron dito. Ito po maganda tong pag-uusapan nating susunod. Isa-isa na pong iniiwan si Bongbong Marcos. Magsalamin tayo. Iniiwan na. Itong Malacanang iniiwan na po. Nako, eto pakinggan nyo yung sasabihin ng kakampi nila mismo. Oh? At kitang-kita na may katotohanan yung sinasabi. Yan po ang mga pag-uusapan natin at marami pa po. So sana mapanood nyo itong vlog na ito sa simula't simula hanggang sa matapos. Huwag pong kakalimutan napaka-importante ng pagla-like ninyo dito sa vlog na ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Alright. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Tingin nila ma-arreglo nila iba. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila ma-arreglo. Kahit, maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba ma-arreglo si Sara o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo maaareglo si Sara o hindi? Sige, sagutin natin yan. Sa palagay ko, hindi. Hindi siya pwedeng mabigyan ng mga pera o maleta o milyones, bilyones o ito, 2 bilyon pa. Eto, 500 billion sa'yo ng lahat. Bumaligtad ka lang, BP Sara. Huwag mo kaming nanawin, ganito, ganyan. Huwag ka nang tumakbo. Bibigyan na namin sa'yo lahat. Hindi ganon si BP Sara. Sana noon pa, nung nagkaroon ng budget, sabi niya ng ganon kasi ni BP Sara, may humihingi daw sa kanya, ganyan. Ayaw ibigay ni BP Sara kasi binigay sa kanya yon para i-budget at ibigay sa mga programa niya. No? Ang nangyari, nagalit daw yung mga hindi nabigyan. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko nung dati nung kinuwento yun ni BP Sara. So, nagkaroon ng revenge. At eto na nga kung ano-ano na pinagagawa nila para lang mapatalsik si BP Sara. Take note, maraming krisis ngayon. May Meralco crisis pa tayo, di ba? Shout out sa mga 4,000 lang ang bill tapos naging 8,000, 7,000. Yung mga hindi nyo naman dapat bayaran, kailangan nyo na ngayon bayaran. Shoutout sa inyong lahat, Malapit na tag-ulan, balakpakan mo na. Itong El Nino, medyo malulusutan mo pa Diba? Di tag-ulan, hindi mo basta-basta maitatago yung tag-ulan. Diba? Play tayo, no? Ito po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo maareglo si Sara. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas may topak to si Sara. Oo, mas mahigpit. In short. Yan po kahit na sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sara. Hindi mo to pwedeng pakiusapan. Kaya nga naman naggugumahol.
napapansin nyo ba, naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sara. Dahil hindi nila maaareglo si Sara. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan. Pero kay Sara walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang Sobra. daming nakinabang sa ghost projects. Ang Sobra. daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Oo, pero sino yung natupag ngayon? VP Sara lang. Ganito. Mga kapatid, tignan nyo Sabi dati, million lang naman ng kay VP Sara. May comparison Pero ba't yung mga billion-billion, hindi nyo inatupag? Ganyan-ganyan. Ngayon ginawa nila, binilyon na rin nila si VP Sara. Ang kulit no? Para lang masabing patas. At hindi na nila masabi na 125 million lang naman ang dami-daming billion dun sa mga taga-kabila. Ngayon, may mga akusasyon na rin na si VP Sara, bilyones na rin yung tinangay. Or bilyones na rin yung equivalent or equals lahat ng mga pangungurakot. Ang galing. Nag-i-improve sila, no? Pero alam mo, para silang minumulto din kasi habang patagal po ng patagal, lalo pong nanginginig siguro sila na naku, next year 2027 na. Kampanyahan na yan, niyan, no? Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sara, ang daming makukulong na politiko. Kaya yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw nila si Sara. Kahit sino na lang wag si Sara. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sara, hindi. Legit po yan. Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung nagtanong na yan? Hindi ko alam kung sinong tanong Parang, instead na ang media ay matuwa dahil hindi paliligtasin ni Sara etong nakawan sa ghost projects na binabudgetan ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong. Parang hindi ba parang bias? Parang hinuhusgahan natin? Hindi naman nabago yan. Coach Oli. Sir Coach Oli. Hindi naman nabago yan. Alam nyo naman yung mga bias media. Yung mga bias media ang tinutukoy ko, no? Na, kunwari, dati ayaw nga nila kay BBM pero nung nakaupo na, wala na. Ganito ba sa mga bias media? Ito lang gusto ko lang malaman kung totoo ito. Tanong ko lang, ganito ba sila? Halimbawa, may balitang makakasira doon sa politiko. Halimbawa lang. Sir, tatawagan mo na. May ibabalita kami. Totoo ba to sa inyo? Kasi ito balita rito. Nagnakaw daw ho kayo ng ganito. I-ere po sana namin to. Ngayon, yung congressman o anumang posisyon man yon o mayor, etc. Ay, wag mo ibalita yan. Sasabihin nung bias media. Wala kailangan ho namin ibalita ito kasi ito ho yung nakita naming balita O sasabihin na naman nung mayor o kaya congressman o ano man yung kalagayan ng presidente o kung ano pa man. Sabihin, hindi, gusto mo, bigyan na lang kita mga 3 milyon. Huwag mo lang ilabas yan. Sige ho, dagdagan nyo na lang din, gawin nyo ng 5 million. Para sasabihin namin, napakabait nyo. Di ba, no? Mga gino-joke ko lang, pero malapit sa katotohanan yung sinasabi ko. May mga ganun siguro mga bias media. Hindi man kaparehas ng sinabi ko, pero malapit sa katotohanan na baka pwedeng maareglo yung mga bias media para hindi maibalita yung dungis ng iba. Ngayon, doon naman tayo sa ginagawa ng mabubuti. Pansin nyo, ang daming nagagawa ni BP Sara pero hindi ipinapakita ng mga bayarang media na sarap murahin, di ba?
Hindi nila inilalabas. Wala silang ibinabalita. Swerte na lang kung mabanggit to ng mga taga-iba. Pero madalas nakikita ko yung mga pinagagawa ni BP Sara na magaganda. Ibinabalita ng SMNI. Ano pa ba yung Net 25. Siguro meron din sa iba, hindi ko pa napapanood. Pero yan halos ang mga madalas na nagsasabi ng katotohanan. Hanggang dito na lamang tayo mga kapatid, wala kayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, palike naman po at mag-comment kayo dyan. Duterte pa rin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang reaction video na ito ay atid sa inyo ng... Kung gusto nandito na ang fiber ni Juan, maaasahan. Teka, bakit naghang yung fiber ni Juan? Palibasa kasi dito hindi umabot yan. Mga kapatid, dito kasi kami sa Mindanao area. So, sana mapunta na rito yung fiber ni Juan. Pero kayo, baka makarating sa lugar ninyo yan, tawagan nyo na. Andyan yung contact number ng fiber ni Juan. Napakabilis ng internet Kung nila. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Oh my God, we're back again.